ngayon, punta naman po tayo dito naman po sa next topic natin na kung saan mga kababayan, ito, napakatindi po nito. Kung matatandaan nyo, di ba, may nag-viral na isang lalaki na kung saan talagang nanakit mga kababayan. Wait lang, kunin lang natin yung mismong detail. Kasi meron ako dito niyan. Ayan meron ako dito niyan, nasan ba yun? Meron ako dito niyan mga kababayan na kung saan ito po yung issue nung na nag-viral na ito pong lalaki nanapok po ng isang nakaano niya sa karsada na nakakariton. Ano po at yung anak pa nga kasakasama, and then nung nakita na nasaktan yung kanyang tatay, umiyak yung bata na tila natakot po dun sa ginawa nung lalaki na naka-hilux. So ito po ay umane ng samut-saring komento on social media. And then mga kababayan, kung titingnan nyo, ang nangyari po dun sa driver ng Hilux, na-suspended yung lisensya ng 90 days. Ngayon mga kababayan, lingid po sa inyong kaalaman na ito po palang lalaki na nanakit na ito kapatid po pala ng artista na si Pokwang. At ang nakakapagtaka po dito mga kababayan, kaninang umaga, naglabas po ng public apology. Ito pong si Pokwang mga kababayan dahil nga po naalaman ng publiko na kapatid po niya yung nanakit mga kababayan dito po sa isang tatay na nagtutulak ng kariton kasama po yung kanyang anak. Ano po, buti nga may tao na nakakita dahil kung wala, baka kung ano pa ang ginawa mga kababayan nito pong naka-hilux na ito, na kapatid po ni Pokwang. So ngayon, basahin muna natin itong nakita nating balita galing po sa LTO. Sabi po dito mga kababayan, driver na nanakit ng mag-amang magkakariton. Sinuspinde ng LTO ang lisensya sa loob ng 90 days habang isinasagawa ang investigasyon. Maring kinukundina ni Land Transportation Office, LTO, Chief Assistant Secretary Marcos B. Lacanilaw ang pananakit ng driver sa isang ama na may kasamang anak na batang babae na nagtutulak ng kariton na nakasage sa minamaneho nitong puting Toyota Hilux. Sabi pa dito mga kababayan, makikita sa viral video na kumalat sa social media ang ginagawang paghampas ng driver ng sasakyan sa ulo ng magkakariton sa harap mismo ng kanyang anak na menor de edad. Pumapalahaw sa pag-iyak dahil sa matinding takot. Sabi pa dito mga kababayan, dahil dito agad na inatasa ni ASIC Lacanilaw ang LTO Intelligence and Investigation Division na mag-issue ng show cause order laban sa nasabing driver ng Toyota Hilux kasabay ng pagpapatupad ng 90 days preventive suspension sa kanyang driver's license. Sabi pa dito mga kababayan, nakasaad sa SEO na kailangan magpaliwanag ang naturang motorista kung bakit hindi dapat suspindihin o i-revoke ang kanyang lisensya dahil sa paglabag bilang isang improper person to operate the motor vehicle. Pinasusumiti din ng driver at ang register owner ng Toyota Hilux notarized comment explanation na naglalaman ng kanyang paliwanag mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, ang naging aksyon po o agarang aksyon ng LTO mga kababayan dito po sa nangyaring pananakit ng isang driver ng Toyota Hilux na kapatid ni Pokwang, sinuspended po yung lisensya niya habang iniimbestigahan itong nangyaring insidente. At ang isa pa po dito mga kababayan, maliwanag na hindi po kinukonsinte at kinukundina pa nga ng LTO itong nangyaring ito na kung saan mga kababayan nanakit itong kapatid ni Pokwang ng batok ng isang nagkakariton. So ngayon, bukod po dyan mga kababayan, ito po yung pinagtataka ng mga kababayang Pilipino po natin bagamat hindi po kinukonsinte ni Pokwang yung kanyang kapatid. Ang nakakapagtaka po dito, bakit po si Pokwang yung nagpa-public apology? Bakit hindi po yung kanyang kapatid? Ano po, so ngayon pakinggan po natin itong naturang video ni Pokwang mga kababayan patungkol po dito sa di umano'y pananakit ng kanyang kapatid. Ano po na naka-Hilux. So ito, pakinggan po na. Hoy, may mga DD-shit na nagpapapansin sa akin dito. May mga DD-shit na nagpapapansin sa akin dito. Asa na kaya tatay nyo? Nakakulong pa rin ba? Ha? Balita ko, inilubog daw sa dagat At balita ko, hindi na rin daw umubra yung mga rally ninyo sa lupa. Kaya yung 7 tao,
nagmistulang tanga dun sa ilalim ng dagat. 'Di ba? Nabalitaan ko lang naman, ewan ko lang kung totoo. Anyway, tuloy pa. Tama din naman 'yon, mga kababayan. Hindi naman po pwede maging kasalanan ni Miss Pokwang yung ginawa po ng kanyang kapatid dahil yung kanyang kapatid po ang gumawa ng katarantaduhan publicly at ng batok ng isang tao. Alam niyo kung tutusin, mga kababayan, na total magpapasko na naman. Dapat ang ginawa na lang nung lalaki nung nakaharap niya yung nagkakariton, dapat saglip na batukan niya, dapat tinulungan niya na lang. Kasi kita niya naman po, mga kababayan, yung pamumuhay nung lalaki, kasama pa yung anak at medyo gabi na rin. Dapat ang ginawa nga niya, saglip na batukan niya, dapat tinulungan niya na lang. At dapat pinagpasensyahan na lamang po niya. Ano po, saglip na manakit po siya. Anyway, tuloy pa natin. Ay, mukhang ang tinutukoy ata dito, mga kababayan, parang si, di umano parang si Congressman Terry Redon. Ay, wala bang sound? Wala bang sound? Sorry naman. Sorry. Kala ko kasi may sounds eh. Sorry naman. Sorry. Eto na. Oh, yung editor natin dyan cut nyo na lang yung walang sounds. Ulitin na lang natin. Ito, yan. So ito, mga kababayan, pakinggan po natin ito pong public apology ni Pokwang dahil po sa ginawa ng kanyang kapatid. Di nyo naman agad sinabi na wala palang sounds. Etong DD-shit ito, ang daming kinomit, di naman sinabi na walang sounds. Ikaw, Mike Bara. Anyway, eto, tuloy natin. Sorry naman. Eto, siguro meron na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang magandang araw ng December 16, unang simbang gabi ng... Check ko ako meron na. Sorry na. Nakalimutan ko lang i-public. Sorry na. Kapwa ako mga Katoliko. Ayan, magandang umaga po. May gusto lang po akong ipahiwatig or malaman yung lahat na totoo po yung tungkol po dun sa nag-viral po na video na isa pong lalaki na naka-Hilux na Toyota puti. Opo, kapatid ko po yun, nag-viral siya. Galing, no? Ano po, galing. Paalala lang po na ang kasalanan po ni Pedro ay hindi po pwedeng maging kasalanan ni Juan. Gaya nga ng sabi ko kanina, mga kababayan, yung kasalanan ng kanyang kapatid na nambatok publicly at gumawa ng katarantaduhan sa publiko, hindi po pwedeng maging kasalanan yon ni Miss Pokwang. Ano po, ang maganda nga lang kasi dito, mga kababayan, kay Miss Pokwang, hindi po siya marunong kumunsinte ng kapatid. Pero ang nakakapagtaka naman po sa ginawa po niya, bakit siya po ang humihingi ng pasensya publicly? Saglip na yung kanyang kapatid, mga kababayan, ang gumagawa niyan, kasi yung kanyang kapatid ang gumawa ng pambabatok doon po sa nakakariton. Anyway, tuloy pa natin. Maaaring pong isa kami na apelido, pero hindi naman po kami pareho lagi ng pag-iisip at ng mga gawain araw-araw. Ako po yung humihingi ng dispensa doon po sa kanyang nakaalitan. At lalong-lalo na po doon sa anak na babae. Pasensya ka na, Iha. Dadalawin kita, ha? Wait lang, ha? Pupunta ang tita po ako dyan. Pasensya ka na. Hindi po ako natutuwa at hindi ko po dapat kampihan yung nangyari po sa kapatid ko. Hindi naman din po ako kumbaga, syempre nanay din naman po ako. Pero lagi po natin iisipin na laging may other side of story. Pero sige po, sa amin na lang po iyon. And humihingi po ako ulit ng kapatawaran dun sa mag-ama. And paalala ko lang din po dun sa mga nag-post pa ng paulit-ulit ng mukha ng buong pamilya ko. May tinatawag po tayong cyberbullying and cyber libel. No po. Kasi mga kababayan, siguro kaya na rin siya nakapag-live ng ganito. Kaya siguro naglabas na rin po siya ng video. Dahil siguro nadadawit na nga yung picture o larawan ng buong pamilya po nila. Parang ang nangyari dito, ang may kasalanan lang naman yung kapatid niya, pero buong pamilya po nila na-i-post na, mga kababayan, sa social media. Tapos may binabanggit pa ditong politiko daw na taga Bicol, mga kababayan na mambabatas, na isinare daw
yung mukha ng kanilang pamilya. So ngayon, ituloy pa natin. May mga and gusto ko muna pasalamatan pala yung mayor namin, Mayor Junjun Inares. Maraming salamat po sa pag-ayos ng problema, and pasensya na rin po kayo. Humihingi po din po ako ng paumanhin po sa aming mayor. Doon po sa mga ibang politiko na nakisakay po, na hindi naman taga-Antipolo, nakakaloka. Na nag-post pa kayo, sir. Alam niyo na sino kayo. Alam ko, taga-Bicol kayo eh. Ingat po kayo kasi mambabatas pa naman kayo. So alam po ninyo dapat po yung tinatawag dating cyberbullying, sir. Okay? Oy, kaya ikaw, Boss Mike, ha, ibenta mo na yung Hilux mo. Boss Mike, kaya ikaw, ha, ibenta mo na yung Hilux mo. Tularan mo na lang ako. Mag-MUX ka na lang kasi yung MUX, mga mababait yun eh. Mga kababayan. Yung Hilux mo, benta mo na. Pinost po ninyo yung mukha ng buong pamilya ko. Kapatid, isa lang po ang may kasalanan, pero buong mukha na. Yung asam po, yung privacy, yung protection po ng pamilya ko. Hindi po ako kumakampi sa kapatid ko, pero sana, nag-iingat po kayo sa mga post ninyo, sa mga comment ninyo. Again, dun po sa nakaalitan, pasensya na po kayo sa ginawa ng kapatid ko. Maraming salamat po. Oh, ayan. Ito yung maganda kay Miss Pokwang. Marunong po siya, mga kababayan, mag-public apology kahit hindi po siya yung may kasalanan, kahit yung kapatid niya po yung gumawa, mga kababayan, ng katarantaduhan publicly, siya pa rin po, mga kababayan, ang humingi ng pasensya sa publiko. Siguro dahil nga nadadawit na yung litrato ng kanilang buong pamilya. Ano po, na-i-post na at nababas na po sila publicly. So ngayon, kung makikita ninyo, ang nakakabilib po sa ginawa dito ni Miss Pokwang, hindi niya po kinonsinte. O hindi niya kinukonsinte yung ginawa noong kanyang kapatid. Pero mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, ang ipinagtataka po kasi ng mga kababayang Pilipino po natin, bakit daw po si Miss Pokwang yung nagpa-public apology, bakit hindi daw po yung kapatid niya na mismong nanakit doon po sa nakakariton. Kaya nga kung titingnan po natin, sabi po dito ni Ramon Tulfo, ito po yung kanyang sabi, Pokwang, bakit ikaw ang humihingi ng dispensa para sa kagaguhan ng kapatid mo? Bakit hindi siya? O yan po yung tanong, mga kababayan, ni Ramon Tulfo. Kasi kung titingnan po natin, dapat kung sino yung may kasalanan at kung sino po yung nasa sa video, dapat yun po ang humingi ng pasensya sa publiko. Lalo na dun sa pamilya nung kanyang binatukan, mga kababayan. Dapat yung kapatid ni Miss Pokwang ang nagsasalita at nagpapakumbaba. Ang problema dito, mga kababayan, kasi mukha po atang ayaw magpakumbaba nung kapatid ni Pokwang at ayaw pong humingi ng pasensya. Ano po dun sa kanyang binatukan at sa publiko na nakapanood nung video, mga kababayan. Pero gaya nga po ng sabi ko, total naman, mga kababayan, yung lisensya po niya, suspended na ng 90 days at kapag ka napatunayan na talagang sobra ang ginawa nitong kapatid ni Pokwang, possible, mga kababayan, na maribok pa yung kanyang lisensya. So ibig sabihin, ito po ay aral sa mga kababayang Pilipino po natin na sana pag nasa lansangan po kayo, pag nasa daan kayo, huwag kayong tutulad. Ano po, dun sa ibang mga didisit na may init ang bait. Na basta lang makapangamote sa daan, mga kababayan, piling siga, akala mo pagmamay-ari ang daan. Huwag kayong tutulad dun sa iba na porket may nakaalitan lang, lalabasin na at mananapok ka agad. Kasi kung tutusin talaga, mga kababayan, siguro hindi to alam ng iba nating mga kababayang Pilipino. Di ba kung makikita nyo, nagsalita na po etong si Yusek Lacanilaw. At sinabi po niya, mga kababayan, bagong alituntunin ng LTO, na kapag kayo ay nasangkot sa isang road rage at kayo po ay nabidyuhan at yan ay nakita ng maraming kababayang Pilipino po natin, posible, mga kababayan, na maribok po agad-agad yung lisensya po ninyo. Kaya nga hanggat maaari, kapag ka nasa lansangan kayo, nasa daan kayo, tawag dito, sana lamig-lamig lang ng konti ang ulo. Diba? Kapag ka may mga tao na talagang kahit hindi naman sinasadya,
yung pagkakasabit sa inyong sasakyan, hanggat kaya ninyong kausapin ng mahinahon, kausapin nyo ng mahinahon. Para nang sa ganon, walang gulo na mangyari. Yan naman po ay napapag-usapan sa mas maayos na paraan. Ang kailangan lang po talaga dyan, pang-unawa, mga kababayan. Ano po? So kayo, ano po ang masasabi ninyo, mga kababayan? Hingil po dito sa nakita nating balitang ito na kung saan yung nanakit pala, kapatid po pala ni Miss Pokwang, mga kababayan. At nakakapagtaka dito ang humihingi ng pasensya sa publiko, si Miss Pokwang saglip na yung kapatid po niya. Ano po, mga kababayan? So comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po sa balita po. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.